Okay mga guys, mga kababayan, no? Maiba tayo ng usapan, no? Ito yung mainit na balita ngayon. Hindi lang sa West Philippine Sea, mga kababayan. Ito yung mainit na balita ngayon tungkol sa former president na si Rodrigo Duterte. Alam nyo naman siya, si former president, si Rodrigo Duterte, ayun na, tinakbo na sa dahig sa Netherlands, doon siya ikukulong. Ayan na. Ito yung pag-uusapan natin mga kababayan. So, itong bibigyan natin reaction video, komentaryo, question, criticism, at kung ano man inyong mga saloobin diyan sa inyong saloobin, pwede rin man kayo mag-comments diyan. Okay, no? So, kung bago ka pa lang sa aking channel, mga guys, please wag nyo naman kalimutang mag-subscribe at like sa ating YouTube channel. Okay and also please paki-subscribe din kay Melbs Castle. Sa kanya itong video na to natin bibigyan ng komentaryo. Kasi ito yung mainit na balita, no? Hindi lang sa West Philippines, sa mga Chekwa. Okay, no? So, umpisa na natin. Hindi ko trinador si former President Rodrigo Duterte. Ayon nga kay President Bongbong Marcos Jr., 2017 daw nagsimula na ang ICC probe o yung pag-iimbestiga kay former President Duterte. Kaya wala daw kasalanan si PBBM sa pag-aresto sa dating Pangulo. Mr. President, sinasabi ng kampo... Teka, no? Oo nga naman. Ito mga kampo ni former President, no? Digong. Wala na raw tayong jurisdiction sa ICC. Pero ang pinag-uusapan doon, yung mula nung 2016, yung nagmula pa noon, naging mayor pa siya noon, hanggang sa tumiwalag siya noong 2017 ba yun sa International Criminal Court. Ayun ang binasihan ng pag-aresto sa kanya. So, ayun ang pagkakaalam natin, Kasi nga itong ginigit ng ng mga Duterte supporters na mali daw ang pagkaka-aresto dahil nga daw hindi na tayo kasapi sa International Criminal Court. Oo nga, hindi na tayo kasapi sa International Court. Pero ang iniimbestigahan ay yung bumilang ka ng patras from 2017 ba yun? Patras doon binasi ang kaso kay Duterte, kay Digong. Malinaw, di ba? Kung ano man ang mga komentaryo diyan, mga kababayan, pwede rin naman kayo mag-comments diyan. Okay, tuloy natin. Ni PRRD na unlawful arrest daw itong ginawang pag-aresto sa kanya. Well, we followed every single... Tingnan nyo, unlawful arrest daw. Ayun ang katanungan ng mga DDS ba? necessary procedure. We had a very good basis on which to serve that warrant and to read him his rights. We followed all the legal procedures that are necessary. So I'm confident that if in further examination you will find that it is proper and correct. Mr. President, sinasabi po nila na ito ay political persecution lamang at may kaugnayan din daw sa 2028 elections. Okay, well... Tingnan nyo si BBM, natatawa lang talaga sa mga tanong na mga ewan natin kung DDS yan o mga netizens. Natatawa na lang, napakamot ulo na lang. Tingnan nyo naman. Puro mga personal na tanong yun. I'm sure sasabihin nila yan. But this case started in 2017 when we were still members of the ICC, and it was during the time of former President Duterte. So I don't see how that can be political persecution on my part, because it was initiated before I even came into the picture. So that would seem
But once again, we have to recognize that, of course, it's natural for people to put lalagyan ng politika, kulay ng politika. Pero Yes, totoo naman yung mga tao diyan, yung mga Duterte. Siyempre, bibigyan ng malisyoso yung mga ganong mga bibigyan ng political motivation lang daw kaya pinaaresto and so on. Kaya ganon. So, pero pinaliwanag naman ni Bongbong Marcos na yun ay talagang kaso, may ebidensya. Pero sinundan lang natin yung ICC, yung Interpol. Wala tayong, hindi natin kinakausap yung ICC. Marami silang hinihingi sa atin ng mga dokumento, wala kaming binigay. Yun lamang, hindi natin mahindian ang Interpol. Pag sinabi sa atin, tulungan nyo kami, kailangan namin kunin itong taong ito. Dahil, kung maalala ninyo, lahat ng mga tumakas dito sa Pilipinas, kagaya ni Alice Go, kagaya ni Arnie Tevez, kung sino-sino pa, pati naman yung mga human trafficking sa Myanmar, pati sa mga nadadamay. Sinong tumulong sa atin para makita natin yung mga ating kababayan na inaapi at ginagamit sa masamang paraan? Ang Interpol. Kaya naman, dapat naman tayo, pagka sinabi sa atin, tulungan nyo kami sa ganito, tumulong kayo. Kaya naman, ganun ang ganyawa natin. Hindi daw mananalo Yes, tama naman. Hindi, panay, tayo nga panay ang natin, just asking sa Interpol. Panay ang hingi natin ng tulong sa Interpol. Tapos, yung kung yung manghihingi ng tulong ang Interpol sa Pilipinas, hindi natin pagbibigyan. Ano yun? Napaka, naman yun, di ba? Selfish naman yun, no? So, naman ang sasabihin ng Interpol sa Pilipinas na ang Pilipinas ang kabig lang ng kabig, samantalang tinutulungan ng Interpol ang Pilipinas na mahuli yung mga kriminal sa ibang bansa, di ba? So siyempre, kung anong hilingin ng Interpol naman sa atin, dapat talaga sumunod ang Pilipinas, di ba? si Bongbong Marcos Jr. kung hindi dahil sa mga Duterte. Tinedor ba talaga ni PBBM si PRRD? Wala nga bang utang na loob si PBBM? Ano sa palagay? I-komento sa baba ang inyong saloobin. Yes, Diyos. Para sa akin hindi pagtatraidoro ni PBBM yun. Yung pagkakaaresto ng ICC kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, no. Kundi ito'y talagang kaso talaga to ng ng malawakang pagpatay. Nung panahon pa ng pagka-mayor niya, no, hanggang 2017 na kumalas ang Pilipinas sa ICC. Kaya ayun ang binasya ng kaso, hindi yung kasi kumalas ang Pilipinas sa ICC noong 2017 nang nalaman ni Digong na may nagsampa ng kaso para sa kanya. Kaya kumalas. So pero ang punto doon ng ICC o ng gobyerno ng Pilipinas, yung 2017, yung hindi pa still nakakapit pa ang Pilipinas sa ICC no, 2017 pababa, doon iniimbestagahan ng ICC. So ayun ang hindi malinaw sa mga supporters, no. Sana nga magkalinawagan sila. Okay, no? So hanggang dito na lang tayo, no. Pwede rin kayo mag-comments diyan, mga kababayan. So hanggang dito na lang tayo. So kung nagustuhan niyo yung mga ganitong mga reaction video, huwag niyo naman kalilimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Nasa ganun ma-update pa kayo sa mga video na aking pang i-upload sa susunod na mga araw. Mga latest na balita to tungkol sa atin, hindi lang sa West Philippine Sea kundi sa mga political na issue sa atin dito sa ating bansa. Okay, no? So maraming salamat sa inyo.